Si Noel ay isang nerbyosong binata na gustong maging pinakamalakas na naghahanap sa mundo, ngunit natigil siya sa pinakamahinang klase ng suporta na posible, isang nagsasalita. Sa mundong ito, may mga phenomena na tinatawag na abyss na konektado sa kailaliman ng impyerno, at sa araw na ito na tinalikuran ng Diyos, na-busted ang matchmaking kaya inatake ang nayon ni Noel ng level 12 na mga demonyo. Ang lolo ni Noel ay nag-iisa sa nayon na may kakayahan na makipaglaban sa mga demonyo, kaya hinawakan niya ang kanyang palakol at sinabihan si Noel na manatiling nakatago habang pinipigilan niya ang mga demonyo hanggang sa dumating ang tulong. Gayunpaman, alam ni Noel na walang paraan na darating ang tulong para sa kanila sa isang sitwasyong tulad nito, at ang pakikipaglaban sa lahat ng mga demonyong iyon lamang ay isang hatol ng kamatayan. Hindi siya naniniwala na makakabawi pa ang kanyang lolo mula sa ganoong bagay, ngunit tiniyak ng kanyang lolo na kaya niya ito. Tutal, natalo na niya ang isang level 13 na demonyo noon at hindi siya tinatawag ng mga tao sa kamatayan para sa wala. Pagkatapos noon, lumabas siya para harapin ang mga demonyo, at habang maaaring nakipag-away siya ng husto at naglabas ng isang grupo ng mga demonyo, naluto pa rin si Lolo kaya ang kanyang mga binti ay nasa ibang time zone. Sumugod si Noel sa kanyang tabi at humingi ng tawad si Lolo sa hindi sapat na lakas upang mabuhay tulad ng kanyang ipinangako, ngunit wala siyang pagpipilian kung nais niyang protektahan ang nayon. Ito ang kapalaran ng lahat ng mga naghahanap dahil sa buhay ng labanan na kanilang inilaan ang kanilang sarili. Tinanong ni Lolo kung susundin ba ni Noel ang kanyang mga yapak kahit na nasaksihan na niya ang mga panganib ng trabaho, at nang may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag ni Noel na siya ang magiging pinakamakapangyarihang naghahanap sa mundo, at nangako si Noel na magiging pinakamalakas na naghahanap sa mundo. Ipagpatuloy ang pamana ng kanyang lolo. Pagkatapos ay pinutol namin hanggang sa kasalukuyan kapag natupad na ni Noel ang kanyang pangako at naging sikreto ng pagsunod sa yapak ng kanyang lolo, at bagamat binibigyan niya ng utos ang kanyang mga kasamahan sa koponan, malayo siya sa pinakamalakas sa koponan dahil nagtataglay siya ng pinakamahina na klase ng suporta, ang nagsasalita. Ang mga halimaw na nilalabanan ng koponan ni Noel ay tinatawag na mas mababang mga vampira at hindi sila maaaring gumamit ng mahika, ngunit mahirap silang harapin dahil ang reyna ng vampira ay maaaring magparami sa maikling panahon at magbunga ng isang bagong hukbo. Binalaan ni Noel ang kanyang mga miyembro ng partido na huwag hayaan ang kanilang pagbabantay dahil ang mas mababang mga vampira ay napakalakas pa rin at maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na malubhang nasugatan, kaya ang bawat isa ay kailangang mag-double tap. Nagpatuloy ang party sa piitan at tinanong ni Walter si Noel kung maaari na lang nilang baliwalain ang lahat ng mas mababang vampira at dumiretso sa reyna para mabilis nilang makumplito ang misyon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Noel na iyon ay isang piping ideya dahil sila ay napapaligiran ng mas mababang mga vampira habang nilalabanan nila ang reyna. Ang misyon na ito ay sapat na mahirap para sa isang C-rank party na tulad nila, kaya ang walang ingat na pagsingil sa pasulong ay tiyak na mapapatay sila. Nakuha ni Walter ang mensahe, ngunit sarkastikong sinabi niyang nakikinig lang siya kay Noel dahil siya ang mahalagang tagapagsalita ng party. Bilang isang tagapagsalita, nagagawa ni Noel na pagandahin ang kanyang mga miyembro ng partido sa pamamagitan ng mga buff words, ngunit ang kanyang personal na lakas ay malayo sa average at talagang nakakadismaya ito sa kanya. Kaya tumalikod si Noel at malapit ng iiho kay Walter ang tiwala sa sarili. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, napansin niya ang isang mas mababang vampirang nagkakampo sa kisame at tiyak na may pinaplano ito, kaya inutusan niya ang kanyang koponan na magtago. Sa sandaling iyon, ang vampira ay naglabas ng isang makamandag na ulap, at si Noel ay nahuli mismo sa gitna nito. Nakikita ng iba na nanganganib si Noel, kaya gusto nilang sumugod at iligtas, ngunit bago pa sila makakilos, inatake sila ng vampira at natumble si Tanya. Sinubukan ni Walter at Loy na pigilan ang demonyo, ngunit kung wala ang mga buff ni Noel, sila ay mas mahina kaysa sa dati, kaya nakiusap si Walter kay Noel na umalis dito at bigyan sila ng ilang mga utos. Narinig ito ni Noel at nag-flashback siya sa araw na namatay ang kanyang lolo, kaya nanumpa siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang may mamatay pang iba at bumunot ng baril para magpaputok ng ilang beses sa demonyo habang umiinom din ng gayuma para gumaling. Ang lason. Maaaring hindi siya katulad ng lakas ng kanyang lolo, ngunit hindi yun nangangahulugan na wala na siyang silbi, at plano niyang ipakita kung gaano kahalaga ang isang nagsasalita. Ina-activate niya ang kanyang talker tactician skill, at ngayon kapag binigyan niya ng order ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ang kanilang mga kakayahan ay naboost ng 25%. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang battle voice skill at nagagawa niyang pataasin ang stamina at mana ng kanyang team. Sa tulong ni Noel, kayanan ng team ang kanilang paninindigan, ngunit sa itaas nila,
Nakita ni Tanya ang 3 pang demonyo at nagsimula siyang mag-freaking, kaya ginamit ni Noel ang isa sa kanyang mga kasanayan para mapatahimik siya. Kung ang lahat ay mapupunta ayon sa plano mula rito, hinuhulaan ni Noel na ang koponan ay dapat na matapos ang mga halimaw sa loob ng 74 na segundo, kaya sinabi niya sa iba na siya ang hahawak sa iba pang mas mababang mga vampira, kaya dapat silang tumutok sa pagtanggal ng Reyna at maghanda upang gamitin ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Habang inaatake ng mas mababang mga vampira si Noel, ginagamit niya ang kanyang speech technique at sinisigawan sila para ma-freeze sila sa kanilang lugar, at kapag hindi na sila makagalaw, ginagamit niya ang kanyang magic gun para bumaril ng bala ng yelo at ipasok sila sa isang block ng yelo. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga mas mababang vampira ay nagawang umiwas sa pag-atake, ngunit mayroon pa siyang isang bala na natitira sa silid, kaya't mayroon siyang opsyon na palamigan ang huling mas mababang vampira upang iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, nagpasya siyang magpaputok ng bala sa Reyna upang maabala ito at sa halip ay magbigay ng pagbubukas para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Dahil dito, nagawang tamaan ni Walter at Lloyd ang Reyna ng kanilang mga ultimate moves at ibagsak ito. Ngunit nang bumaling si Tanya kay Noel upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, kinilabutan siya nang makita siyang sinasaksak ng mas mababang vampira. Sa kabutihang palad, lumalabas na hindi talaga nasaksak si Noel dahil perpektong kinakalkula niya ang mga bagay upang matiyak na mabubuhay siya. Alam niyang kapag natalo na ang Reyna, natural na hihinto sa paggalaw ang lahat ng mas mababang vampirang at may sapat na panahon para maiwasan niyang mapatay. Sa pamamagitan nito, matagumpay na naalis ng koponan ang piitan at ang nakapalibot na kailaliman ay naglaho. Lumapit ang mga kasamahan ni Noel upang suriin siya, at kahit alam nilang maingat niyang pinlano ang lahat ng ito, pinagalitan pa rin siya ng mga ito dahil sa walang habas na paglalagay sa kanyang buhay sa ganoong paraan. Naalala ni Noel ang araw na una niyang nalaman na siya ay isang nagsasalita, at umiiyak siya dahil gusto niyang maging isang mandirigma tulad ng kanyang lolo. Sinabihan siya ng kanyang lolo na huwag mag-alala tungkol dito dahil anuman ang kanyang klase, sigurado siyang si Noel ay lalaki na magiging pinakamalakas na naghahanap sa mundo dahil nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang talento sa loob niya. Mula noong araw na iyon, hindi pinanghinaan ng loob si Noel sa kanyang support class at nananatiling determinado na maging pinakamalakas na naghahanap sa mundo kahit na siya ay nagsasalita lamang. Matapos makumplito ang kanilang misyon, ang partido ay kailangang bumalik sa Etria, ang kabisera ng Velma Empire, upang maiulat nila ang kanilang tagumpay. Ang imperyo ay mas madaling kapitan sa mga pag-atake sa kalaliman kaysa sa ibang mga bansa, kaya upang labanan ito, ang imperyo ay bumuo ng mahiwagang teknolohiya gamit ang mga materyales na nakuha nila mula sa mga demonyo. Ang materyal na ginamit sa pagbuo ng teknolohiyang ito ay maaari lamang makuha sa tulong ng mga naghahanap, kaya ang mga naghahanap ay hinahangaan ng publiko para sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan. Opisyal na naging seeker si Noel noong siya ay 15, kaya lumipat siya sa kabisera at nakahanap ng mga kasama dahil hindi niya kayang lumaban ng mag-isa bilang isang naghahanap. Si Walter dito ang warrior ng party, si Tanya ang healer, at si Loy ang swordsman, kaya kahit gusto ni Noel na magkaroon din ng scout, all in all, medyo balanse ang team nila. Napansin ni Walter na talagang tahimik si Noel sa hindi malamang dahilan, kaya tinanong niya kung may mali. Nakakuha ang party ng reward na 5 million fil para sa pagkumpleto ng quest, kaya tinanong ni Walter kung nagalit si Noel na hindi sila nakipag-ayos para sa karagdagang pera. Pagkatapos ay sinabi niya kay Noel na ang isang naghahanap ay hindi dapat mabigla sa pera, at malamang na ganoon din ang sinabi ng kanyang lolo, ngunit sa kabaligtaran, ang unang aral na itinuro ng lolo kay Noel ay na kahit anong gawin niya, mas mabuti siyang mababayaran ng pinakamataas na dolyar dahil hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay para lang makauwi ng sira sa pagtatapos ng araw. Sa sinabing iyon, tiyak na gusto ni Noel ng mas mataas na gantimpala, at wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Walter, ngunit hahayaan niya ito ng isang beses lang. Sinabihan ni Tanya si Walter na ihinto ang pag-istorbo kay Noel, ngunit iginiit pa rin niya na dapat siyang ipakita ni Noel ng higit na paggalang dahil mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. Sumagot si Noel na walang ibig sabihin ang edad sa mga naghahanap, dahil ang tanging makakapagbigay sa iyo ng paggalang ay ang iyong lakas, at si Noel ay nagsisimula ng magtanong kung talagang may sapat na kakayahan si Walter para igalang. Pumutok si Walter at sumigaw na si Noel lang ang walang kakayahan dito dahil ang ginagawa lang niya ay utos mula sa likuran habang ang iba sa kanila ay nanganganib sa kanilang buhay sa frontline. Inakala ni Noel na mayroon siyang magandang dinamika sa koponan, ngunit ngayon ay napagtanto niyang lahat sila ay nakikita siyang isang pabigat sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginagawa niya para sa kanila.
Ngunit bago iyon tugunan, insultuhan pa niya si Walter ng isang beses at magsisimula na siyang makipag-away sa kanya. Gayunpaman, pumasok si Lloyd at pinaghiwalay silang dalawa bago ang anumang masamang mangyari. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at iminumungkahi na tawagan nila ito ng isang araw at simulan ang paghahati-hati ng kanilang mga gantimpala. Maya-maya pa, nakaupo na silang lahat sa tabi ng fountain at nadismaya si Tanya sa kakaunting nakuha niya pagkatapos ng napakahirap na misyon. Ipinaliwanag ni Lloyd na pagkatapos ng lahat ng gastos sa kagamitan at buwis na kailangan nilang bayaran, 1,000,000 na lang ang natitira, kaya ang bawat miyembro ng koponan ay nakakakuha lamang ng 250,000. Sumasang-ayon siya na nakakadismaya, ngunit patuloy na lumalaki ang pondo ng kanilang partido, kaya sigurado siyang kikita sila sa susunod na magkaroon sila ng malaking misyon na tulad nito. Tinukoy ni Noel na wala ng susunod na pagkakataon dahil halos hindi na sila nakakakuha ng malalaking misyon dahil nakukuha ng mga clans ang lahat ng mataas na profile abuses, at kahit na nakuha na nila ang mga misyon, mapipilitan silang magbayad ng penalty fee kung sila ay mabigang i-clear ito sa kanilang sarili, kaya hindi ito sustainable. Bukod dito, tinanong ni Noel si Lloyd kung magkano ang pera ng kanilang partido sa joint funds account nito. Sinabi sa kanya ni Lloyd na mayroon silang 12.8 milyon na naipon, kaya iminungkahi ni Noel na dapat ay invest ng team ang perang iyon sa pagbuo ng sarili nilang clan. Nagulat ang lahat na magmumungkahi siya ng ganoong bagay, at sinubukan ni Lloyd na ipaliwanag ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi nila magagawa iyon, higit sa lahat dahil kakailanganin nilang magbayad ng 20 milyon sa bansa para makapag-set up, at hindi nila yon. Wala akong ganoon kalaking pera. Gayunpaman, hindi pinipigilan ni Noel at sinabi niyang handa siyang gamitin ang 7.2 milyon ng kanyang personal na pera upang mapunan ang pagkakaiba. Alam niya na ito ay isang mamahaling desisyon, ngunit tinitiyak niya sa lahat na sa katagalan, mas malaki ang kikitain nila dahil hindi na sila malilimitahan sa mga natitirang quest. Pagkatapos ay itinuro ni Lloyd na kakailanganin nilang makakuha ng base ng mga operasyon sa loob ng kabisera, at ang mga presyo ng upa ay napakatalino sa ngayon. Gayunpaman, nakuha na iyon ni Noel at nakahanap ng murang gusali na popahan ng kanilang koponan. Pagkatapos ay tumunog si Tanya at binanggit na silang lahat ay mga sirang newbies pa rin, kaya't hindi nila maaaring panghawakan ang pagpapatakbo ng isang clan, ngunit hindi niisip ni Noel na iyon ay isang magandang dahilan upang maiwasan ang pagbuo ng isang clan. Kung hindi nila gagawin ang hakbang ngayon, hindi sila magiging handa na magpatakbo ng isang clan sa kanilang sarili. Pinag-aaralan na ni Noel ang lahat tungkol sa kung paano magpatakbo ng isang clan, kaya alam niya ang lahat tungkol sa mga kinakailangang pamamaraan na kailangang gawin. Ang tanging bagay na wala siya ay karanasan, at ang tanging paraan upang makakuha ng karanasan sa clan ay ang magsimula ng isang clan, kaya kahit mahirap ito, walang ibang paraan. Maganda ang punto ni Noel, pero kahit na ganoon, naniniwala pa rin si Lloyd na hindi sila mabibigyan ng magandang trabaho dahil napatunayan na nilang mapagkakatiwalaan sila. Pero dyan nagkakamali si Lloyd. Makakasiguro si Noel na mabibigyan sila ng isang bangkos ng magagandang trabaho at wala itong kinalaman sa pagiging mapagkakatiwalaan nila. Makakakuha sila ng trabaho dahil mainit sila. Gusto ng bansang ito ng mas maraming naghahanap, at ang isang mahusay na naghahanap ay itinuturing na parehong bayani at isang idolo, kaya natural na trituhin sila ng bansa na mas mahusay dahil sila ay maganda. Sa palagay ni Tanya ay hindi magandang ideya ito dahil halos ibebenta nila ang kanilang sarili. Ngunit nabili na si Walter sa ideya dahil nagkakasakit na siya sa katamtamang buhay na kanilang nararanasan. Gusto niyang maranasan ang katanyagan at kayamanan, at walang masasabi si Tanya na makakapagsalita sa kanya. Sina Walter at Noel ay magkasundo dito, kaya tinanong ni Noel si Lloyd kung ano ang opinyon niya bilang pinuno ng partido. Kung gusto ni Lloyd na tumanggi, handa si Noel na umalis sa party at kunin ang kanyang bahagi ng savings para makabuo siya ng clan sa ibang tao dahil may pangarap siyang maging strongest seeker, at hindi niya hahayaang makuha ang anumang bagay. Sa kanyang paraan, si Lloyd ay nakakuha ng madilim na tingin sa kanyang mga mata habang siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang tanggapin ang mga kahilingan ni Noel. Gayunpaman, iminumungkahi niyang pag-usapan nila ang mga detalye ng pagbuo ng clan na ito kinabukasan. Ayos naman si Walter, at natutuwa si Noel na naisakay niya sina Tanya at Lloyd sa kanyang ideya, kaya umalis siya para magpahinga ng gabi. Gayunpaman, sa paglaon ng araw na iyon, si Walter ay tumakbo kay Noel na may kakilakilabot na balita dahil natuklasan niya na pinagtaksilan sila ni Lloyd at Tanya at nawala kasama ang lahat ng pera. Matapos basahin ni Noel ang sulat, kinumpirma niya ang nangyari.
Namuhunan si Lloyd ng lahat ng kanyang pera sa NFTs ilang taon na ang nakalipas, at ngayon ay nasa isang malalim na tumpok ng utang, kaya nilustay niya ang pera ng partido para mabayaran ang kanyang utang at tumakas sa kapital bago siya malaman. Natutuwa si Noel sa buong bagay na ito dahil palaging pinaninindigan ni Lloyd ang pagkilos ng isang marangal at magalang na tao, ngunit sa pagsisimula ng negosyo, tinanong ni Noel si Walter kung kailan at saan niya natagpuan ang liham na ito. Ipinaliwanag ni Walter na narinig niya ang tungkol sa isang napakagandang trabaho kagabi, kaya't nagtungo muna siya sa silid ni Lloyd sa umaga upang sabihin sa kanya ang tungkol dito, ngunit sa oras na dumating siya, nilinis na ni Lloyd ang kanyang silid, at doon na ang tagapangasiwa ng bahay tuluyan. Ipinakita sa kanya ang sulat. Ayon sa innkeeper, umalis sina Lloyd at Tanya sa bandang 8 PM kagabi bago magsara ang mga gate ng lungsod at sa normal na mga pangyayari. Hindi malalaman ni Noel o Walter ang tungkol dito hanggang sa sumunod na hapon, kaya sinubukan ni Lloyd na bumili ng maraming oras. Hanggat maaari bago ang pagtakas. 9:30 na ng umaga ngayon, kaya't kahit na mas maaga nilang nalaman kaysa sa inaasahan ni Lloyd, mahigit kalahating araw pa rin ito, kaya medyo malayo na ang narating nila ni Tanya. Gayunpaman, ang mga gate ay dapat may mga talaan kung saan, direksyon kung saan sila patungo, at malamang na umalis sila sa paglalakad. Kaya dapat na maabyutan ni Noel at Walter kung sakaling sumakay sila ng kabayo. Sabik na si Walter na umalis, ngunit ipinaalala ni Noel sa kanya na hindi ito kasing simple ng paghabol sa kanila at pagkuha ng pera. Pinili ng dalawang iyon na abandonahin ang kanilang partido, at iyon ay isang tiyak na pagkakanulo. Kaya pinakamasama kaso, kung sila ay maabyutan at harapin sila, ito ay magiging isang labanan hanggang sa kamatayan. At kahit matalo nila sina Lloyd at Tanya, sayang lang ang oras dahil ginastos na ni Lloyd ang lahat ng pera nila, pero hindi ibig sabihin na hahayaan sila ni Noel na makalayo nang hindi naghihirap sa kanilang ginawa. Pagkatapos magbihis, dinala ni Noel si Walter sa lokal na tavern, ngunit hindi maintindihan ni Walter kung bakit sila nandito. Ayaw ni Noel na mag-aksaya ng oras na ipaliwanag ang plano kay Walter dahil masyado siyang tanga para intindihin pa rin ito, kaya sinabihan na lang niya ito na sundin ang kanyang pangunguna. Pumasok si Noel sa loob at agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng tao sa tavern. Sinabi niya sa kanila na dalawang miyembro ng kanyang partido ang nagnakaw ng pera ng kanyang partido at nakatakas sa kabisera, kaya handa siyang magbayad ng 2 milyong fil sa sinumang makapagbabalik sa kanila ng buhay. Nagsimulang matakot si Walter at tinanong si Noel kung bakit siya pumunta at inihayag ang problema sa buong tavern, ngunit sinabi ni Noel na may partikular na tao na hinahanap niya, kaya ginawa niya ito para makatipid ng oras. Ang unang partido na tumanggap sa misyon ni Noel ay ang Kagat ng Kidlat, kaya ibinigay ni Noel sa pinuno ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa pagtakas ni Lloyd at Tanya, at hindi nagtagal, ilang partido pa ang nagpasya na kunin ang trabaho, ngunit hindi pa rin natagpuan ni Noel ang taong hinahanap niya. All of a sudden, isang makulimlim na mukhang lalaki ang lumapit kay Noel tungkol sa kanyang alok na trabaho at mukhang may alam ang lalaking ito, na siyang hinihintay ni Noel. Pumunta sila sa labas para mag-usap, at ipinaliwanag ng lalaki na may nakita siyang mag-asawang umalis sa bayan kahapon, at akmang tugma sila sa paglalarawang ibinigay ni Noel. Sigurado siyang alam niya kung saan sila patungo. Ang problema lang, hindi sapat ang partido ng lalaki para matalo mag-isa sina Lloyd at Tanya, kaya nag-alok si Noel na tumulong, pero 1 milyon lang ang babayaran niya sa lalaki bilang kapalit. Sinubukan ng lalaki na makipagtalo para sa 2 milyon, ngunit binasa na siya ni Noel na parang libro, kaya alam niyang masyadong sira ang lalaki para tanggihan ang 1 milyon. Sa kalaunan, ang lalaki ay sumuko at sumang-ayon sa mga tuntunin, kaya sinabi ni Noel sa kanya na ihanda ang kanyang partido at makipagkita sa kanya sa Southgate. Sinabihan din niya si Walter na hintayin siya doon dahil may kailangan munang gawin si Noel. Ilang sandali pa, tapos na si Noel sa kanyang paghahanda hanggang sa makilala niya ang lahat sa harap ng gate at si Walter ay may isang bagay na ibig niyang sabihin ay nakipag-usap ito kay Noel. Gusto niyang malaman kung magiging okay ba si Noel sa pakikipaglaban kina Lloyd at Tanya, ngunit walang pag-aalinlangan si Noel tungkol dito, at malugod mong papatayin sila ng walang awa. Hindi makapaniwala si Walter na wala nang nararamdaman si Noel matapos silang mag-partner sa loob ng mahabang panahon, pero simula noong araw na magkakilala sila, nakaisip na si Noel ng contingency plans para pabagsakin sila kung sakaling magtaksil sila sa kanya. May plano pa nga siyang pabagsakin si Walter, kaya hindi talaga siya nagtiwala sa alinman sa mga ito sa simula, at maaaring hindi na magtiwala si Walter sa hinaharap. Kinalaunan sa araw na iyon, sa isang malayong nayon, naglalakad sina Lloyd at Tanya at tiniyak ni Lloyd sa kanya na dapat silang ligtas sa ngayon para makapagpahinga sila ng maluwag ngayong gabi.
Natitiyak niya na walang paraan si Noel na habulin sila kahit na ang pera ay nagastos na, ngunit lubos na minamaliit ni Lloyd kung gaano talaga kaliit si Noel dahil lumilitaw siya sa likuran nila, kasama ang isang buong pangkat ng mga tao upang hulihin sila. Bubunupin na ni Lloyd ang kanyang espada para lumaban, ngunit ginamit ni Noel ang kanyang kakayahan para sabihin sa kanya na huwag kumilos, at pareho silang natigilan sa kinatatayuan nila ni Tanya. Ngayong wala nang matatakbuhan si Lloyd, sinimulan siyang sigawan ni Walter para sa kanyang pagtataksil. Gayunpaman, bago niya masuntok ang mukha ni Lloyd, sinabi ni Noel na may gusto siyang itanong. Alam niyang ginastos na ni Lloyd ang lahat ng savings ng party, pero dapat nasa kanya pa rin ang perang ibinayad nila sa vampire hunt, di ba? Itinanggi ni Lloyd ang pera at sinabing ginamit niya rin iyon, kaya tinanong ni Noel kung ginastos niya ito sa isa pang bigong negosyo ng NFT. Ngunit inamin ni Lloyd na ginamit niya ang pera para bayaran ang kanyang mga utang. Ang paraan ng pagsagot ni Lloyd ay nagbibigay kay Noel ng lahat ng impormasyong kailangan niya kaya napagtanto niya ngayon na si Lloyd ay isang serial gambler. Tiyak na sumugal siya kaya nauwi sa gulo sa ilang debt collector pero gustong marinig iyon ni Noel sa bibig ni Lloyd. Hihingi muli ng paumanhin si Lloyd, ngunit pinutol siya ni Walter at sinigawan dahil isinugol niya ang lahat ng perang pinaghirapan nilang ipon. Si Lloyd ay sumuko sa inosenteng aksyon at sinabi pabalik na siya ang tunay na biktima dito. Ayaw niyang galawin ang pera ng party, pero sobrang saya ng pagsusugal. At isa pa, kasalanan nila ang pag-atang sa kanyang balikat ng responsibilidad sa pamumuno. Sa puntong ito, sapat na ang narinig ni Noel na BS, kaya't sinipa niya si Lloyd sa mukha at sinimulang stomp sa kanya dahil sa pag-aakalang makakatakas siya sa ganoong kalahating as blame shifting. Siya ang nagsabing gusto niyang maging pinuno, lahat para lang mahanap niya ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal. Hindi nagtagal, duguan na ang bagbog ni Lloyd, at humihingi siya ng tawad, pero hindi pa nakarinig ng ganoong salita si Noel, kaya malugod niyang makakasama si Lloyd ng 1,000 beses hanggang sa masiyahan siya. Nagsalita si Tanya at nakiusap kay Noel na iligtas si Lloyd, at sinabi ni Noel na ayos lang, ngunit kung handa lang siyang tanggapin ang pambubugbog bilang kapalit nito. Ipinagmamalaki ni Noel ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, kaya't wala siyang problema sa pagsuway sa kanya kung iyon talaga ang gusto niya. He used his power and tells her to confess her involvement, and once she is forced to tell the truth, inamin niya na isinugal niya ang pera ng party kay Lloyd, at sa totoo lang, mas addict pa siya sa sugal kaysa kay Lloyd. Ang hakbang na ginamit lang ni Noel ay pinipilit ang target na ihayag ang ganap na katotohanan kahit na ano sa loob ng maikling panahon, at sa sandaling mabawi ni Tanya ang kanyang katinoan, sinigawan niya si Noel para sa pangahas na gumamit ng kontrol sa isip sa kanya dahil labag ito sa batas ng imperial. Sumang-ayon si Noel at sinabi niyang tama siya tungkol sa pagiging ilegal na gumamit ng mind control para sa personal na mga kadahilanan, ngunit sa ngayon, siya ang kriminal dito, kaya ang paggamit ni Noel ng mind control ay itinuturing na interogasyon at ganap na legal. Ngayong tapos na si Noel sa pakikipag-usap sa mga taksil, hiniling ng lalaki kay Noel ang kanyang bayad, at pumayag si Noel na bayaran siya na parang kailangan lang muna niya ng 1 minuto. Ayaw ng lalaki na sinasabihan na maghintay, kaya sinunggaban niya si Noel at pinagbintanggal na sinusubukang i-scam sila mula sa pera, ngunit kinaladkad ni Noel ang lalaki sa sahig at tiniyak sa kanya na babayaran siya para sa kanyang trabaho, kaya siya dapat tahimik lang at maghintay. Naasar ang lalaki kaya't binunot niya ang kanyang kutsilyo at akmang sasalakayin si Noel, ngunit ang pananakot kay Noel ang pinakamasamang pagkakamaling nagawa niya dahil agad siyang nawala ng malay na sinuntok sa dibdib ni Noel. Natutunan ni Noel ang pamamaraang ito mula sa kanyang lolo sa pamamagitan ng pagranas nito mismo. Ito ay isang malakas na suntok ng direkta sa lugar sa itaas ng puso at maaaring pansamantalang maparalisa ang mga kalamnan ng puso, na nagiging sanhi ng kahit na ang pinakakaranasang naghahanap ay mahimatay kung gagawin ng maayos. Nais ng lolo ni Noel na matutunan niya ang diskarteng ito dahil bilang isang nagsasalita, hindi niya kayang i-buff ang kanyang sarili, kaya't ito ay magbibigay sa kanya ng ilang nakakasakit na kakayahan. Kinaladkad ng mga kasamahan ng lalaki ang kanyang walang malay na katawan palabas ng kalsada at ang isang kaibigan ni Noel ay huminto sa isang magarbong karwahe. Ang lalaki ay isang kasumpa-sumpa na mangangalakal ng alipin, si Fenocchio Barzini, at tila may mabuting pakikitungo siya kay Noel. Siya ang pinuno ng pamilyang Barzini at kilala siya ni Noel na medyo sira-sira at zesty, ngunit siya lang ang makakatulong sa kanya, kaya kinailangan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Kung hindi pa halata, balak ni Noel na ibenta sina Lloyd at Tanya kay Fenocchio bilang mga alipin para mabawi ang perang ninakaw nila sa kanya. Nagprotesta si Tanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Noel na maaari na lang niyang ibalik siya sa pulisya at ang oras ng pagkakulong dito ay nangangahulugang ipapadala siya sa mga minahan.
At sabihin ko sa iyo, ang mga minahan ay hindi masaya. Mas malaki ang tsansa nilang mabuhay kung magiging alipin sila at sana mabili ng mabait na amo. Sa sinabi nito, hiniling ni Noel kay Fenekyo na simulan ang pagsusuri sa dalawa para sa pagbebenta, ngunit kapag siya ay tapos na, nag-aalok lamang si Fenekyo na bilhin ang mga ito sa halagang 6 na milyon. Sinabi ni Noel na hindi sapat at humingi ng tawad si Fenekyo, ngunit ito ay isang masamang oras para sa kanya, kaya't hindi siya maaaring mag-alok ng higit pa rito. Ang Holy Cross Church ay malapit ng mag-utos na ang lahat ay dapat manata ng kahirapan, kaya kung si Fenekyo ay nag-alok ng pinakamataas na dolyar para sa Lloyd at Tanya, ito ay nakakakuha ng labis na pansin, at nais niyang iwasan iyon. Napagtanto ni Noel na napakalaki ng impluwensya ng simbahan sa isang pamilyang kasing kapangyarihan ng pamilya Baranzi, ngunit hindi ito mahalaga. Sinabi niya na tatanggap siya ng 11 milyon bilang bayad, at matagal bago napagtanto ni Fenekyo, ngunit kapag ginawa niya ito, nagsimula siyang sumigaw tungkol kay Noel na sinusubukang makakuha ng dagdag na 5 milyon. Dahil sa patuloy na pagsigaw, patuloy na tinataasan ni Noel ang presyo hanggang sa humihingi siya ng 15 milyon. Noong una ay nag-aalok lamang si Fenekyo ng 6. Nagsisimula na talagang magalit si Fenekyo, ngunit sinabi sa kanya ni Noel na kung bibilhin niya ang dalawa sa halagang 15 milyon, sasabihin sa lahat na 13 milyon lang ang binayaran ni Fenekyo. Ang utos ng simbahan ay nangangahulugan lamang na hindi makakabili si Fenekyo ng mga bagay na sobrang mahal, ngunit kung sasabihin niyang talagang sulit ang pera ni na Lloyd at Tanya, pumipila ang mga tao upang bilhin ang mga ito dahil lamang sa mahal ang mga ito. Kung tama ang paglalaro ni Fenekyo sa kanyang mga baraha, maaari pa niyang ibenta ang mga ito sa kanyang mataas na 70 milyon. Humanga si Fenekyo sa pagiging tuso ni Noel, kaya inalok niya ito ng posisyon sa pamumuno sa kanyang pamilya, ngunit tinanggihan siya ni Noel. Naiintindihan ni Fenekyo na kasama siya sa deal, ngunit bago niya tapusin ang mga bagay-bagay, nakipag-usap siya sa makulit na lalaki at sa kanyang partido upang baon sila, na huwag magsalita tungkol sa alinman sa mga ito maliban kung gusto nilang mamatay ng masakit na kamatayan. Sa sinabi nito, ibinigay niya kay Noel ang isang paunang bayad para sa 2 alipin at sinimulang kunin ang mga ito. Nakiusap si Tanya kay Noel na huwag gawin ito, ngunit muli, walang kapatawaran sa kanyang diksyonaryo. Kaya't bumaling siya kay Walter at humiling sa kanya na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Alam niyang may crush si Walter sa kanya, kaya inaasahan niyang ililigtas siya nito. Ngunit tumanggi si Walter, kaya sinimulan niya itong sabihin sa bawat insulto na nagagawa niya at ang hitsura sa mukha ni Walter ay hindi mabibili dahil hindi niya akalain na siya sasabihin sa kanya ang mga ganoong bagay. Ngayong tapos na ang deal, binigay ni Noel sa lalaki ang kanyang 1 milyong bayad at tumalikod na para umalis kasama si Walter. Pagkatapos ng insidenteng ito, naiwan si Walter na nagtatanong sa kanyang mga pagpipilian sa buhay at seryoso niyang pinag-iisipan na huminto sa buong trabahong naghahanap, ngunit sinabi sa kanya ni Noel na hindi niya ito kasalanan. Sa propesyon na ito, marami kang makikilalang tao, at marami sa kanila ang magiging backstabbers. Si Walter ay maaaring hindi matigas sa pag-iisip at maaaring bahagyang pipi, ngunit naniniwala si Noel na siya ay isang matalinong mandirigma. Kaya gusto niyang patuloy na lumaban sa kanyang tabi at muling itayo ang kanilang partido ng magkasama. Gayunpaman, hindi maaaring tanggapin ni Walter ang kanyang sarili at tumanggi siyang mamuhay sa buhay ng naghahanap pagkatapos ng nangyari. Naunawaan at tinanggap ni Noel ang kagustuhan ni Walter, kaya habang papaalis si Walter sa lungsod, binati siya ni Noel ng good luck sa kanyang mga hinaharap na pagsisikap at nagpaalam sa kanya, ngunit para sa kanya, hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang pangarap. Nabigo siya na nabuwag ang kanyang partido, ngunit tumanggi siyang hayaan itong pigilan siya sa pagiging pinakamalakas, kaya nilalayo niyang muling itayo ang Blue Beyond Party at palakasin ito kaysa dati.